So ayan, magandang araw mga kababayan at nandito pa rin po tayo sa Roma at makakasama natin ngayon yung isang ating kasama sa industry, sa wedding industry na si Mac. Oh, Oy, Mac, maraming salamat boss. Magandang gabi. Oh, pasensya na medyo maiba lang ng konti. Kanina puro tubig yung interview namin. Ngayon si Mac, kaya nagpapainom dahil na congratulations sa iyo Mac Ay, dahil salamat. Italian citizen na siya. So siya yung nagdala ng beer, kasi may kasunod pa yung interview, pero hindi tayo maglalasing. Oh, sa mga bata, wag tularan yung manginginom, ha? so Mac, magkukwentuhan lang tayo, parang ano lang to. So, gusto ko lang balikan yung pagkabata mo at anong klaseng bata si Mac at saang lugar ka lumaki? Well, ako, nung lumaki ako sa Pampanga, Okay. sa Arayat, Pampanga. Well, ano lang, simpleng bata, mga... Tambay? Hindi Hindi naman tambay, pero Okay. hindi ayaw sa school. Okay. Ikaw yung batang ayaw mag-aral? Ayaw sa school. Kumbaga, ako yung batang hindi ko talaga gusto yung pag-aaral. Okay. Bukod sa ayaw mo mag-aral, anong pangarap ni Mac nung bata pa? Well, ang layo talaga, boss eh. Okay. Ang layo. Ngayon, videographer ako. Pero yung pangarap ko talaga dati, maging pilot. Okay. Sana. Malapit, baka drone. Yun nga, doon ko na lang ano yung pangarap ko sa paglilipad ng drone. Okay. So, pangarap mo maging piloto, pero kahit pa paano, nakapunta ka dito sa... So, bukod sa pagiging piloto, ano pang pangarap mo nung bata ka? Hindi mo... I mean, di ba? Kasi nga nauwi sa videography. So, nangangarap ka, ayaw mo mag-aral, di ba? Ikaw yung batang ayaw mag-aral, hindi masipag mag-aral. Hindi masipag, Pero pangarap mo maging piloto. Gusto ko maging piloto. Kaso, Ano naging trabaho mo bago ka napunta dito sa Italia? Pag-usapan muna. Anong natapos mo muna pala? Anong natapos? Anong tinapos sa pag-aaral? Actually, undergraduate ako ng tourism. Okay. Nag-aaral ka rin? Nag-aaral ako. Okay. Oo. Nag-aaral ako, starting. Tapos, yun nga, kailangan ko nang pumunta dito. Mm-mm. So, napupunta na ako dito sa Okay. Italy. Paano dumating yung opportunity para... Yung mom ko kasi, nauna siya dito. So, anak ka ng isang OFW? Oo, OFW. Ito, pag-usapan natin to kasi marami makaresonate sa mga kababayan nating OFW dahil, siyempre, ako, yung nanay ko at tatay ko sa probinsya lang, mas madalas kasi, parehas masakit sa anak na maiwan yung magulang din sa pamilya, di ba? Na malayo ka sa kanila. Sa'yo, in your case, ikaw yung naiwan ng OFW. Ano yung pakiramdam ng isang anak ng OFW na lumalaki ka ng... Sino nagpalaki sa'yo? Bali, nagpalaki sa akin yung tatay ko. Then, more on sa lola talaga. Okay. Kasi yung nanay ko talaga, pumunta siya dito. Ewan ko kung sino nakakaalam sa Osan Disco ba yun? Okay, oo. Osan Disco, okay. Oo. So, ate ko nandun. Yung nasunog. Isa sa mga nasunog. Ang ate mo? Ang ate ko. Grabe. So, hindi man na siya, buhay. Okay. Pero nasunog lang siya hanggang dito sa paa. Okay. Dalawang paa yun. Importante na Nakaligtas siya. Okay. So, ang reason, kaya nakapupunta doon dahil sa hospital bill. So, kailangan Ng nanay mong umalis. Kailangan siyang umalis kasi parang, ang pagkakaalam ko dahil bata pa ako noon Okay. So, ilang taong ka nung umalis yung mami mo? Actually, wala talaga akong... Hindi mo ba alam? Alam ko na, pero hindi ko natanda. Siguro mga 7, 8. Okay. So, bata. Mga batang-bata talaga. Basta tanda ko lang na nasunog yung ate ko ng paa. So, alam ko pupunta kami sa hospital. Kasi hindi ako pwede pumunta sa hospital dahil grabe. Kailangan ang tawag doon, yung puti lahat. Bago ako makapasok sa hospital, bata ako, hindi pa ako makapasok. Grabe. So, yung mom ko, pumunta siya dito para magtrabaho kasi parang nakasangla lahat ng mga bahay namin. Lupa. Grabe. So, dahil sa gastos doon sa gastos. pagpapa-hospital ng kapatid mo. So, ngayon, nung naiwan ka, so, ano to? Every year ba umuwi si mami? Hindi. Dahil alam mo naman dati dito, nung panahon nila, parang ang hirap magkaroon ng document. Saka ang pagpupunta dito, talagang marami ka pong pupuntahan na bansa para makarating na dito. Parang, di ba? Oo. So, Illegal. okay. So, umalis ka, 7 years old, maaaring 6 years old ka nung umalis yung mami mo. Ilang taong kayo bago nagkita ulit? Well, nakarating ako dito mga 2000. So hindi na siya umuwi simula noon. Hindi na siya umuwi. Hanggang sa nakuha ka niya. Hanggang sa nakuha na ako. Okay. So, kwento mo sa atin. So, umalis siya ng 7 years old ka o 6 years old, more or less, alin sa dalawa, matatama yun sa dalawa. So, ilang taong ka nung nakuha ni mami? Mga siguro, 40. 40 na. 14, 13, gano'n. 14 years old. So, 7 years ka lang naiwan. So, dito ko na rin nag-aral. Dito na rin.
okay. So matagal ka, fluent ka na mag-Italian. Nakakapagsalita, medyo. Ako kasi alam ko lang ano eh, ano bang Mamma Mia lang alam ko Well, dahil nag-aaral din, so medyo nakakapagsalita. ng Italiano. So, magaling. So tapos, doon sa 14 years old na bata na galing sa Pilipinas na tamad mag-aral, tapos dito, naging obligasyon mo bang pag-aralin ka ng nanay mo o gusto mo na rin mag-aral nung nandito ka na? Well, nag-aaral ako dito. Pinag-aaral muna ako ng mami ko dito. Kaya nga, Kaso, nung medyo mahirap kasi iba yung language Kung sa Pilipinas ka, Pilipinong mga kasama mong estudyante, ayaw mo mag-aral eh. Tapos Dito hindi pa ako masipag mag-aral. Oo, yun nga eh. Well, tapos nakahanap ako ng trabaho. Maaga ako nagtrabaho. Okay. Parang 16 pa lang ako, nagtatrabaho na ako, 16, 17, nagtatrabaho na Okay, ako. ano unang naging trabaho ni Mark? Ang dati kong trabaho, ang unang-una pala is parang kumeso, salesman. 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 Anong binibenta? Parang mga old, mga ganito, tapos mga coat. Okay. Mga... Ano to? Sa parang tindahan ng damit? Parang gano'n. Ano pa dito? Department store? Parang gano'n. Pero ang trabaho ko is more on sa loob. Pag Okay. nag-aayos ng mga gamit, mga gano'n. Yun. okay. Hindi- Ang ano lang noon, wala pa akong contract nun kasi bata pa ako, hindi ako pwede mag-contract eh. Kasi underage ako. Tama. So pinagtiyagaan ko yun hanggat tumagal din ako siguro mga 4 years, 5 years doon. Okay. More or less 6 Ano yung years mga siguro. bagay na natutunan mo sa pagtatrabaho bilang isang kasi yung salesman para sa akin napakagandang trabaho para pag nagnegosyo ka, sabi nila nga, pag magaling ka daw magbenta, magaling kang magiging magaling kang negosyante. Negosyante, Sa tingin mo, ikaw ba, doon sa experience mo na nagbebenta ng damit, sa tindahan nagtatrabaho, may naging advantage ba nung nagbi-videographer ka na? Yung experience mo sa sales? Actually, wala talaga. Pero ang siguro naisip kong pinaka-connection niya yung pagbibenta. Okay. Kasi parang dapat hindi ka nahiya doon. Oo. Kailangan malakas yung loob mo. Kasi sa atin, ikaw, ka rin, videographer, wedding videographer ka sa London. Kailangan hindi tayo nahiya eh. Kumbaga, dapat makapal yung mukha natin. Totoo. Di ba? Kasi hindi mo siya mapapadirect kung hiyain ka, di ba? Oo. So kailangan lakas yung loob mo. Galing. So ikaw ba ngayon hanggang sa pag-shoot ngayon, segue lang natin ng konti yun doon sa ano, no? Yung style kasi sa Pilipinas ng pag-shoot, medyo iba dito sa Europe. Iba. Oo. Super iba. So ikaw ba, sa creative pag-usapan, kasi baka may mga creative din manunood, kasi di ba, ikaw, mas gusto mo ba yung dinidirect yung couple kaysa sa unfold na candid shot? Ano mas gusto mo sa dalawa? Well, depende yan sa client mo. Okay. Siyempre, kailangan mo rin i-meeting yung client mo, kausapin kung ano yung type nila. Okay. Then, hindi lahat siguro kailangan i-direct. Kailangan meron, opinion ko lang to Tama. kailangan 50-50. Okay. Kasi kung hindi mo siya i-direct, opinion ko, hindi mo siya, mapapaganda mo siya pero hindi mo siya makukuha yung, kumbaga, kasi kailangan yung beauty shot. Paano mo siya i-beauty shot kung hindi mo siya i-direct? Oo. So doon pa lang magde-direct ka na, di ba? Tama. So 50-50. Okay. Hindi kailangan 100% all the Candid. time, na candid o all the Hindi time. naman direct, hindi din pwedeng stage lahat. Kasi hindi naman nila alam kung saan sila pwesto. So kailangan pa rin dalhin mo sila sila Kung pwesto. saan maganda lighting. Kung saan lighting, di ba? Oo, tama. Nung nandito ka na, pinaka-biggest challenge na dumating sa'yo, bago ka maging videographer, kasi pag-uusapan natin yan, marami ka pang naging trabaho siguro. Marami. Oo. Actually, dalawa lang. Dalawa lang. Ito, tumatagal ako sa trabaho ko eh. So, dalawang trabaho. So, ilang taon tumagal ka doon sa sales? Siguro mga 5 to 6 years. 5 to 6 years doon. Tapos, ano yung sumunod na trabaho mo? Pizza maker na. Okay. So, Baka ilang taon nakakain naman to? Dito medyo tumagal ako. Mga 18 ako pumasok sa... Masarap ka bang gumawa ng pizza? Siyempre, Siyempre, siguro. 14 years old, may kulturang ano na yun, Italiano na eh, di ba? Kasi, makikita mo yan dito, parang malaking kampanya ng ngayon yun eh. Alice. Makikita mo yan. So, isa kayo sa mga nauunang ano? Parang isa sa mga sikat dito sa Rome. Galing. Kumbaga. Sige, pa-deliver tayo maya-maya. Pwede. Nami-miss ko na rin kumain boss ng pizza eh. Kasi ilang buwan na akong hindi nagtatrabaho eh. Sige, pa-deliver tayo mamaya. Tag dito. So, okay. So, from sa sales, naging pizza maker ka. Pinakamatinding pagsubok sa paggawa ng pizza, kung mayroon mang pagsubok sa'yo. Meron ganun. Okay. Ano, Meron ganun. Kasi, dahil ang yung type of pizza kasi namin is parang by slice. Okay. Yung ano. So, parang McDonald's style. Like, kita ka kung paano ka gumagawa. Okay. Siyempre, may mga Italian, may mga parang discrimination nga.
Siyempre. Oo, siyempre nakikita Pero ka. at least ang maganda naman, nakakapagsalita ka Italiano. Oo, nakakapagsalita ako. Medyo iba yun, ibang tingin sa inyo pagka... Lalo na nung medyo matagal-tagal na ako sa trabaho, medyo Diba? sinasagot-sagot ko na rin. Kasi pag Kasi pag titignan kanila, parang ba gumagawa ng pizza ibang lahi. Oo. Kasi yung pizza sa kanila yun eh. Tatawa. Kumbaga, bakit? parang ano yun pagka dinadala mo yung Italiano sa Pilipinas, pinagluto mo ng adobo, malamang hindi masarap yan. Para sa akin Sabihin naman, ganun. sagot ko, bakit? Yung kamay ba ng Italian, di ba, 5 rin na, at 10 rin naman yung daliri ko, 10 din naman yung daliri niya. Di ba? Oo nga. So, okay. Ano yung sabi, yung balikan natin yung diskriminasyon na sinasabi mo doon. Ano yung pakaramdam ng isang, siyempre lahat sila Italiano kasama mo. Ikaw lang ba nag-iisang Pilipino? Marami kaming ano din, mga Iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. So, walang masyadong discrimination. Hindi masyado. Kumbaga, yung nagdi-discriminate yung mga client na namin. Kliyente. Kasi nakikita kayo, no? Oo, nakikita kami kasi open yun eh. Tapos ako yung gumagawa ng Tama. pizza. di ba? Itong Asian naman to, di ba? Bakit? Pero pag nasanay na sila, parang okay na din. Okay. Galing. So kailan nag-start yung transition from pag-pizza maker tapos videographer na ba yung kasunod? Di ba? Yung work ko sa pizza, tsaka pinagsabay ko yan. So nagbi-video ka na. Yes. Okay, at the same time, yun yung second job mo, yung main job yung pizza maker. Main job. Tapos second job yung Second job ko yun. videographer. So, Tapos tumagal yung panahon, parang naging baliktad na. Yung naging main job ko is yung video, tapos parang part-time ko na lang. Galing. So, experience mo dun sa pagbibideo, obviously, nagsimula sa, karamihan tayo nagsisimula sa maliit na project, maliit na event, di ba? Hindi pa masyadong kilala para magbuo ng portfolio. Ikaw sa experience mo dun sa videography, kasi baka may creative na nanonood, di ba? So, mga iba dyan, marunong na mag-video, pero walang lakas ng loob na umpisahan. Diba? Natatakot pa sila. Natatakot dahil busy sa trabaho o busy sa trabaho. Maraming dahilan yung gano'n na, hindi, kasi busy ako sa trabaho. Ayoko ano. Ikaw, paano mo ginawa yung first client mo? Paano mo nahanap una? Paano ko ba na... simulan ko Kaibigan? muna. Hindi siya bali kaibigan. Client, kasi ako nag-start ako sa photographer. Photo ka. Nagsimula din. Nag-start ako sa photographer. Pero yung pagpo-photo ko dati parang hobby lang. Lang. Paano ka nakabili ng first camera? Ayun, dahil sa trabaho din. So nag-invest ka talaga? Nag-invest ako. Pinag-ipunan mo? Pinag-ipunan ko talaga. Tapos, after noon, mga siguro, anong taon yung tat? Siguro, 2009 ako nag-start mag-photo. Nag-photo? Photo, hobbies lang. Okay, kaya nga. So, ang ibig ko sabihin, nagtatrabaho ka as a pizza maker, di ba? So, nung nandun ka, habang nag-iisip ka ng pangarap mo maging piloto, hindi na nangyari yun. So, habang nandun ka, pangarap mo ba talaga magtayo ng photography studio o paano nagsimula ang... Siyempre dati, yung una, wala pa sa isip ko yung pera eh. Oo. Ano lang, hobbies lang. So, bumili ka ng camera para lang... gusto mo lang magka-camera? Gusto ko lang yung pag... mahilig kasi kami mag-travel, boss eh. Okay, so... Ni wife. Ngayon, pag... mahilig akong gumawa ng video na kami lang. Hobbies lang. Tapos hanggat sa... nagkaroon ako ng client, 2000... Yung, nag-start ako sa video is... yung unang client ko is 2014. Yun yung Yung may bayad yun? Yun yung may bayad. Okay. So, nag-photo ka. So, ang gusto ko lang maintindihan, kasi nga sabi mo, bumili ka ng camera. Pero yung plano mo sa camera, para lang pang-travel. Pang-travel. O, hindi mo pang business eh. Hindi pang business. Okay, so paano mo nagsimula yung sa tingin mo? Kasi yung unang first client, mayroon ka na dapat na shot nun ng mga ilan, maaring mura lang. O ito yung unang, nakikita niya yung mga video mga mo. unang shoot ko, yung mga pamangkin, pinsan, mga binyag Birthday. nila, birthday nila, mga small event. Photo ka pa nun? Video na ako na, nag-start na ako, tapos naglalabas-labas. So ano pa nun, Vimeo pa. Okay. May Vimeo pa. Meron pa akong account Vimeo. Babayad pa ako nun every year. So Vimeo pa, kahit mga binyag. Para lang may portfolio, di ba, Vimeo. So, doon, hanggat sa nag-start, hanggat sa nakuha ko yung wedding na 2014. Okay. So, first client mo ng wedding, so, trabaho ka pa ng pizza maker. Pizza maker, So, oo, hassle sabay to. Paano nahanap na, si Mac na lang kunin ka mag-video sa akin? Paano nangyari yun? We have, meron akong kaibigan na nagtiwala sa akin as a photographer. So, pinasok niya ako. Sabi, parang, pinackage niya. So, photo video. Photo Ikaw na video. Ako yung nag-video. So, Okay. thank you din sa kaibigan ko doon. Galing. Nasa for good na siya sa Pilipinas ngayon. Okay. So, first client mo, magkano tanggap? Unang tanggap? Parang 600, 700, parang gano'n. Not bad. Isang linggo mo. Magkano kinikita mo sa pizza maker isang linggo? Monthly, nasa 1.5.
1.5. 1.6. Puta, 600 to. Isang wedding lang. Di ba? Parang, Oo, parang gano'n. di ba? Laki ah. Yung pa sir, yung magkagandahan ng wedding nun, dahil siyempre, gusto kong gumawa ng portfolio ko, pinili ko yung same day edit. Ikaw pa nag-edit. Same day edit. Kaya nga, ikaw nag-shoot. Oo, ako nag-edit. Ikaw lahat? Oo. Well, kumuha naman ako ng mga 2 tao. Yan, siya, nag-shoot siya. Okay. Yung wife ko, then another tao. Tapos, dala-dala namin yung iMac na malaki. So, Pinoy ito? Oo, Pinoy Pinay client? na. Pinay. Oo. Okay. So, ayun. Ako may nag-shoot sa wedding nila. Tapos, hanggat nag-shoot na rin sa first birthday, binyag. So, gusto ko lang balikan yung same day edit kasi may kwento ako sa same day edit eh. No? So, so, ikaw bilang isang, syempre bago eh, first client pa tapos SDE. Pero nag-edit ka na, marunong ka na mag-edit. Marunong na ako mag-edit. Oh, pero first client mo na i-edit mo to, Oo, na wedding. first edit. Na may same day edit. Oh, kaya nga, parang sa akin, putya, di ba? Pagpalabas natin to dito, anong pakiramdam nang mag-e-edit ka, nang wala kang experience ng wedding, tapos SDE mo, papalabas yun sa reception eh. Oo. Anong pakiramdam? Anong tugtog ginamit mo? Hindi ba 1,000 miles yan? Tagalog pa, Tagalog. Tagalog. Kaya Masatino ba yun? Kaya Masatino. Oh, yeah. Yun, ikaw. Okay, so, nilagay mo yung video, ano to, may narratives na to, nilagyan mo na ng vows at saka ng ceremony, o may Meron ganun. Meron na. Galing mo, ha? Kasi influensya ko din kasi si Sir Jason McMahon. Okay. Doon din ako parang parang nung nanood ako ng video, pwede pa lang. Kaya mong gawin. Pero hindi ka Hindi ko na-pressure. sinabing kaya, parang namangha ako kasi ginagawa pala to sa wedding. Oo. Tapos tumataas pang crane. Ganon. Wala pa kayo noon. Siyempre, Wala pa, nagano pa lang. Parang nandun na. Tapos, nung nakita ko, gumawa ako, boss, ng crane. Oh. Yung, alam mo, DIY? DIY, boss. Alam mo, boss, yung walis ng loob. Pa. Tapos, di ba, natatanggal yon yung yung Galing, boss. para-paraan, ha? Oo, para-paraan. So, tinatry ko lang kami. Siya yung nagiging model ko. Tinatas ganyan, para kaming tanga. Walang budget, boss, kasi Kaya nga. normal. Natatawa lang ako doon sa mga Pero ang galing. So, anong nangyari doon sa result nung same day edit? Ano yung... Naging happy naman. Happy? Naman. Masaya. Doon na naging step ko. Parang yung naging step ko eh. Stepping stone ko. Tapos sunod-sunod na yung wedding ko. After nun? Okay. So, sa tingin mo, gaano ka-importante? Yung parang kasi sa tingin ko 600 tapos SDE pa. Binigay mo lahat eh. Parang sa tingin ko nga wala kang kinita at din binayaran mo yung 2 tao mo eh. Well, meron kasi yung isang tao ko si wife ko eh. So yung isa na lang yung problema. Parang yung Magkano wife ba ko lang. freelancer dito sa inyo? Ang TF Second nila. shooter, oh. Second shooter. Oh, third shooter. Mga 300 So yun. natirahan ka ng 300 out of 600, oo. parang ganon. Hindi, mas siguro kasi 2015, 14 pa yun boss. Medyo mababa pa ng TF dot. Okay. Mga shooter, mga konti pa lang yung mga bayad eh. So magkano binigay mo sa kanya TF? Parang, 150 siguro yun. Kasi tropa ko rin yun, boss. Pero eh. magaling. Mas magaling sa'yo yun o... Hindi, parang photographer din siya. So wala din siya experience Wala din siya actually? experience, actually. Grabe. So si Mrs., nag-shoot ka na ng video? Nag-shoot na. So mas experience siya? Kumbaga kami dalawa, mas experienceado kami Sa ginawa pag-shoot ng namin. Okay. So, after nun, galing Tapos nakapag-SDE ka, na-play mo yung video, nakaraos. On naitawid. time, dami panonood ng Grabe. parang- Anong oras mo na-play yung SDE? Well, hindi ko na talaga tanda yung SD. Pero marami pang tao nun. Kasi, ang kagandahan nun, boss, alam mo sa Batangas, yung may sabang sila. Oo, may sabit. Tinatawag yung mga ninong isa-isa. Parang matagal yun eh. Kaya mayroon akong time. So maraming sabit. Ang kakatuwa lang, pinagtatakan nila ako, nandun ako sa sulok. Laki ng computer, ng laptop, Mac, no? ng iMac eh. Oo. Masarap mag-edit pag malaki monitor. Oo. Diba? So, ngayon, first client, 600, nag-SDE ka, na-deliver mo, natuwa si client. Ano na yung sumunod? Ayun, doon na boss nagkatuloy-tuloy yung mga project namin sa Nice Print, tapos... Paano ko napasok yung Nice Print? Paano ba? Ano ba yung unang shoot ko kay Nice Print? Alfred Vargas. Yung una kong... So, artista. So, Artista. paano ka nakalink? Paano ka na-link kay Nice Print? Isa sa mga kaibigan namin na taga Milan, from Milan, kinonect niya ako for Nice Print. Okay. Kasi parang hindi siya pwede. So, dahil kaibigan ko siya, trusted naman niya ako. Kinonect niya ako. Okay. So, kami nag-shoot sa Venice, Milan, and Lake Como yata. Dami na. Lake Como. So,
So, ang ibig mo sabihin, from pizza maker, at the same time, may sariling studio na, freelance ka pa sa mga... Oo, yes. Nagpe-freelance ka sa mga... Nagpe-freelance ako. Kay Nice Print, Yeah, isa yun. Nice Print, oo. So, Nice Print, baka naman. Hindi, joke lang. Maraming client yan. Nice Print. Tapos kay Sir Jason, Oo. nagsushoot din ako. Okay. Kumpare namin yun. Kinuha ko siyang Ninong ng second baby namin. Oh, ako nag-workshop din ako kay Boss Jason. Marami akong natutunan sa kanya. Actually, first, hindi ko alam kung first niya sa Europe, sa Milan. Sa Milan yata yung first workshop Nag-workshop ako noon ng... July 5. Anong taon yun? Hindi ako Anong taon nakapag-attend yun? nun. 2016. Oh, yun. Yun ako nag-workshop ako noon sa kanya. Ang nag-video sa kanya ay si taga Batangas. Si Franz. Sa Prats. Siya yung nag-video. Actually, siya yung kumunagsaga sa Nice Print. Okay. So, Tapos, yun. dahil sa naging tuloy-tuloy na yung project ko kay Nice Print. So, every may Europe sila dito. Pag wala akong shoot, syempre, tatanong muna kung may shoot ako, wala. Ang galing. Siyempre, kumbaga, priority ko pa rin yung project ko. Okay. Kung wala akong shoot, pwede ako mag-shoot sa kanila. Ang galing. Sarap lang makautap ng mga creative kasi parang inuman lang tayo, kwentuhan lang to, pero, di ba? So, ngayon, dun sa experience mo, na pinaka-challenges na dumating, siyempre ngayon, full-time ka na, di ba? So, gusto ko na maikwento na, di ba, nagsimula sa wala, hindi mo naman pinangarap mag-business talaga ng bumili ka ng camera. Pero, paano nabuo na sa tingin, pwede palang gawing negosyo to? Pwede palang pagkapirahan to? Nag-workshop ka ba? O lahat to, sariling pag-aaral mo, pag-edit? Ano? Paano? Mix. Okay. Mix. May mga workshop din akong inatinan. Okay. Tapos, YouTube. YouTube. Marami na eh. Kung gusto mo talaga matuto, boss, kayang-kaya. Basta masipag ka lang. Sipag lang. Kasi, Ako talaga zero knowledge ako sa video eh. Okay. So, tamad ka mag-aaral dati nung sa eskwela, pero dito sa video, dahil nagustuhan mong gawin to, naging passion sa'yo. Siguro, mas humilig ka mag-aral ng... Yeah. Parang ganun. Kasi parang gusto ko siya eh. Oo. Kumbaga, inisip ko na lang sa sarili ko, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero at least meron ako... Gagalingan ko dito. Gagalingan ko dito Pagsisikapan kong gumaling ako dito. Yes. So, kaya nag-aaral ka. Okay. Continuous learning pa rin kahit, kumbaga kahit marunong na, continuous pa rin tayo. Sino tinitingala mo sa pagbibideo ngayon? Kung isang may hinahangaan kang ano? I mean, hindi kinokopya, pero isang tinitingala sa industriya. Siyempre, yung influence ko talaga, nag-start ako kay Jason. Okay. Oo. So, si Boss Jason. Planning lang namin talaga kunin si Sir Jason na kunin. Hindi. Sa wedding namin sana, kukunin namin siya. Kaso na nag-inquire kami, sobrang mahal. Hindi namin kinaya. So, ang ginawa ko... Kunin ko na lang siya, Ninong. Tinignan ko yung trabaho niya. So, doon ako na-influensya sa kanya. May parang... Dito ka kinasal sa Italy? Dito na kayo kinasal? Sa Philippines na. Sa Philippines pa kayo kinasal? Saan mo nakilala si Madam? Philippines. So si Madam nasa Pilipinas, nandito ka? Nandito, long distance kami ng mga ilang months. Tapos, uwi ako na. So si Madam nagbibideo na sa Pinas pa? Hindi naman? Hindi rin. Pero magaling siya mag-edit. Okay. Magaling siya mag-edit. Pero mahilig ka din siyang gumawa ng mga photo, video, tapos ine-edit niya. So parang doon lang siya nag-start. So parang, kumbaga, meron siyang konting alam. So parang inano din namin na parang sa wedding. Kumbaga, Okay, so paano nagkaroon ng pagkakataon? So kinasal ka sa Pilipinas, mag-asawa doon. Siyempre, nung mag-asawa, dinala mo na siya dito? Agad-agad? Yes, mga 6 months. Okay, nadala mo na siya agad. Nadala ko na. So dito na kayo nagkaroon ng buo yung pamilya? Pero matagal kami bagong nag-baby. Siguro 7 years. Okay, so nagtrabaho si Mrs. muna? Actually, hindi din eh. Hindi din? Kaya matagal kaming mag-baby, kasi usapan namin, papakasal kami ng maaga, pero hindi kayo mag-baby ng... Tatrabaho muna, mag-iipunan. Tapos gagalaan muna namin yung mga Travel bansa, muna kayo. travel muna, Maldives, ganyan. Okay. Hindi namin naikot lahat ng mundo, pero yung mga pangarap namin na place na gustong napuntahan namin. After noon, doon namin nag-decide na mag-baby na. Okay. So, tapos yung pag-video, paano? Siyempre, na-involve na magaling din mag-edit. Sino nang editor mo ngayon? Siya o ikaw? Sa same day edit, ako. Tapos, highlights, tapos mga siya. Tapos meron din kaming editor sa Philippines. Okay. So, ilang wedding na naku-cover mo ngayon sa isang taon? Sa taon, siguro, konti pa lang, mga 35. Okay. 35. Not bad. 35. So, sulit na. Kasi full-time nyo ng dalawa eh. 35. Dalawa kayong dito na nabubuhay ika nga sa trabahong ganito. Yeah, so, 35. So, 35 sa'yo yun. Studio mo yun. Studio Tapos, ko, yung freelance mo, mga ilan?
Well, depende. Pero marami rin, for sure. Di ba? So, kay Nice Spirit, madami. Sa iyo lahat ba Europe? Hindi naman. Sa video? Hindi naman, pero halos ako. Okay. Halos ako. Galing. Halos galing. ako. Oo. Maganda TF? Depende sa singilin mo. Depende yan. Depende sa usapan. Kasi per hour yung single namin sa kanya. Ewan ba tayo ba? So, okay. Doon sa sa mga makakapanood na creative, anong mapapayo mo lang na minsan baka may nanonood na natatakot din nag-uumpisa, baka may gusto kang advice lang. Paano ba dapat umpisan kung may photographer man 'yan o videographer din na nangangarap na may camera din, may skill na rin, pero natatakot lang. Anong mapapayo mo sa mga kababayan natin na pwedeng baka nanonood? Yung mapapayo ko lang, ano lang, yung hindi consistent. Dapat consistent. Yes, dapat. kailangan masipag ka. Uh-huh. Lakasan mo lang yung loob mo kung paano. Manap ng first client First na client, 600 tapos may SDE na kasama. Pero yan. dapat, yung first client mo, kahit first client yan, pero dapat Bigay mo yung 110%. 100% dapat, tapos well prepared ka. Well, Okay. hindi lang, bumili ka ng camera, shoot ka na. Hindi kasi may Aralin mo talaga. Aralin mo yung ISO, aperture, kung paano ginagamit yan, Kelvin, kung paano autofocus, kung paano hindi lang kasi din yung sa autofocus, hindi lang basta may autofocus yan, kailangan mo rin gumamit minsan ng manual. Tama. Di ba? So ngayon, kung ikaw tatanungin, Mac, after first wedding mo, which is 2014, 11 years ago, pag pinanood mo ba yung first video mo tapos yung video mo ngayon, gano'n nakalayo? Malayo. Di ba? Malayo. Gano'n nakalayo ngayon? So yung 600, nag-10x na ba yung charge mo? Kaya mo na mag-charge ng 6,000 ngayon? Kalahati. Kalahati. Kalahati no. Malaki singilan niya sa London. Kalahati. Okay. Kalahati. So, ayos na. Kalahati, Hindi na masama, di ba? Kasi kalahati. katutuusin, yung 3,000 na sa isang wedding, kung nakaka-apat ka sa isang buwan, hindi mo kikitain kahit na gano'ng karaming pizza gawin mo kung nandun ka sa pizza maker. So, ang ibig ko lang sabihin, kung kayo po ay may gustong gawin at mag-i-enjoy kang gawin, umpisahan mo na. Yes, 'Di ba? tama. At paggalingan mo agad, 'di ba? Parang sana mahanap mo na yung sa una kasi talaga hindi naman madali. Yung umpisa kasi hindi madali eh. Pero habang tumatagal actually, habang tumataas yung presyo mo, mas mahirap din, 'di ba? Yes, kasi yung pag tumataas kasi yung presyo mo, yung client mo, mas malaki yung expectation sa'yo. Ang expectation Kaya, sa'yo. di ba? Oo. Kailangan mong ibigay yung Tama. buong ano. Okay. Hindi lahat kasi hindi araw-araw mas ano ka eh. Kumbaga creative ka eh. Pero kailangan mo pa rin ibigay, kumbaga, di ba? Tama. Yan. So, bukod sa umpisahan nila, ano pa? Anong mabibigay mong advice? Bukod sa umpisa nila, practice. Oo, practice. Kailangan practice. Isang mapapayo ko pa, marami akong nakakasama kasi ng mga Veterans, mga idol natin. well, yung mga nakukuha kong shooter. Aha. Yung mga nakukuha kong shooter. Pag-aralan nila paano yung flow ng wedding. Okay. Flow ng yung sa church. Oo. Paano sunod-sunod yung first kiss, saan mangyayari yung first vows nila. Kailangan ready ka, well prepared ka kasi hindi naman sasabihin ng pare, first kiss na. Dapat bago mangyari yung first kiss, dapat, alam mo na sa pestuhan. So, 'di ba? Dapat well prepared ka, alam mo na kung anong mangyayari. The next, 'di ba? Yung routine. Yung routine. Kasi dapat memoryado na. Kasi ako actually nahihirapan pa ako sa church hanggang ngayon. Kasi bihira lang ako mag-church wedding na eh. So ikaw, speaking of church wedding, kasi kung ano daw yung nakikita sa website mo, sa portfolio mo, yun yung nagiging kliyente mo. Di ba? Ako kasi, hanggat sa maaari, hindi na ako naglalagay ng church wedding sa wedding. Sa wedding. Kasi ang gusto kong mga wedding, ang ideal client ko, na chateaux, yung mga mansion. O five-star hotel. Yes, Pero yung church, kumbaga hindi na yun nilalagay ko sa aking Instagram eh. Kasi nga, ayaw ko ang hirap kasi. Ikaw, nasubukan mo ba na, lalo dito sa center sa Roma, for example, nasa hotel ka, prep, pupunta ng church. Tapos, pagkatapos sa reception. Ang hirap, ang logistic eh. Hirap ako doon eh. Kasi talagang, alam mo yung, kasi sa Pilipinas may PA eh. Yes, mahirap. Dito kasi sa Europe, mahal yung TF nila eh. Nagsimbahan ako, maikwento ko lang, maisegue ko lang ng konti. Nag-wedding ako ng church wedding, pandemic na to ha. Hinire ako ng bride, sabi sa akin ni bride, the reason we're hiring videographer, because my dad wrote a very good speech, but my dad passed away 2 weeks ago.
my dad best friend is gonna read the speech. the Okay, so sabi ko, ganda siguro ng istorya nito kasi namatay eh. Malamang iyakan pa. Iyakan. Nasa isip ko na yun. Yun yung nasa isip ko eh. Pero sabi niya, church wedding, tapos ito na, ang laging problema ko, dito, lalo pagka wala kang driver, wala kang assistant, ikaw magmamaneho, tapos may single shooter ka, tapos ang daming tripod, may drone. May drone. Ang layo, 40 minutes yung from prep papunta sa church eh. Yes, Hirap na hirap ako nun eh. Hirap pa. Ikaw ba, nahihirapan ka din sa ganung setup? Paano mo na, kasi parang yung iba, parang lalo sa Pilipinas, di ba, traffic, nag-i-edit Nag-edit na. may driver, may assistant, okay lang eh. Pero dito kasi, ikaw ba nagmamaneho din? O hindi? Yes, actually ako nagmamaneho. Pero sa team ko, lagi kaming 3 o 4 sa team. Galing. Lalo na Pag church wedding. lalo na pag may SD ako. Oo. Pero ako din nagmamaneho, pero pag Hirap eh. ang wedding ko is Florence, Milan. Yan, kukuha na ako ng driver ko. Okay. Kasi hindi ko na pwede yung babiyahe pa ako. Tapos pagdating ko doon, sushoot ako. Hindi pwede. Kailangan. Papahinga ako eh. Okay. Tama naman yun. Nakaka-burnout. Ikaw, okay, tama. Saan mo nakikita in the next 5 years time? Kasi dapat daw, di ba, kasi sky's the limit eh. Ikaw ba nakikita mo yung sarili mo na gusto mong pumunta sa high-end market? Or are you happy to stay where you are na volume na lang? Kasi iba-iba tayo ng diskarte o ng atake ika nga sa ikaw, sa akin, sa'yo? high-end market ako. Mas gusto mo yun? Kasi, well, kahit naman ngayon, medyo nakuha lagi namin yung mga magandang wedding. Okay. Hindi kami... Tumitira ng... Hindi kami talaga, kasi hindi namin market eh. Aha. Alam kasi, depends kasi sa singilin mo. Okay. Pag yung medyo mataas yung pricing mo, for sure, ang makukuha mong wedding, Mas magaganda. maganda yung location niyan, maganda yung bila. Dito ba tama. Maganda Dito ba yung sa Italia, dito sa inyo? Kasi kung nakikilala mo din yung mga respetado sila, Gideon. hindi videographer dito na mga tumitira ng Lake Como na wedding. Yes, For example, si Lomox ba? Diba? So tumitira sila ng, nasa 40,000 yan sila maningil eh. Yes, Ikaw, sa tingin mo, dito ang average sa Roma ng mga magagaling o mga high-end? Kasi ang daming, sa akin kasi yung extra luxury, iba yung usapan yun eh. Which is wala pa tayo dun, malayo pa tayo dun. O yung iba naman, sinasabi na pag nag-charge ka ng 3,500, 5,000 euro per eh wedding. parang feeling nila, yun na yung luxury. Di ba? O high-end. Kasi sa akin, yung charging na nagre-range na ng 50,000, na isang wedding, 50,000, between 25 to 50,000 isang wedding. Euro yun na. Yun ang extra. Yun yung gusto nating puntahan. Ikaw ba, pinapangarap mong makarating ka doon o hindi? Yes. Pero malayo pa rin eh. Malayo pa rin eh. Kasi kailangan mong may connection sa coordinator unang-una. Dapat may connection ka dun sa place. Tama. Kasi hindi mo siya makakuha kung wala kang connection sa mga yan eh. Kung gusto mo magkaroon ng Amalfi wedding na luxury, kailangan may connection ka dun. Tama. Kukuha kasi sa'yo ng percentage yun eh. Di ba? So ikaw, sa'yo, yung mga client mo, how do you market yourself? I mean, how do you sell yourself in terms of, kasi ang dami mo, 35, hindi mahirap hanapin yung 35. Do you invest ba sa marketing? Hindi kami nag-i-invest sa ad. Hindi ka nag-ads? Hindi ako nag-ad. Paano mo binibenta isa? Hindi sa akin kasi, para sa akin, yun yung isang dating, kung alam ko lang nung una, mas okay eh. Hindi ko kasi alam yung, dapat daw, kahit si J-Mag di ba? Nag-i-exhibit yan. Nag-exhibit, yes. Marketing yun di ba? So isang paraan yun. Nagra-run din siguro ng ads sa Instagram. Yes, for sure. Ikaw, paano ka nag-market? Kami, market namin, posting lang. Sa Instagram mo? Hindi ka nagbabayad. So, post lang ng post? Post lang ng post din. Yung dating client namin, may kaibigan. Tapos minsan yung client namin, naging abay namin. Ganon lang namin. Tapos nakikita nila, lalo na kasi ako, every wedding ako, meron SMD edit eh. Parang sa akin, SMD edit na. Tapos, yan talaga nagdadala? kumbaga sa akin dito sa room, pag nakita nila yung video, doon na. Lalo na kung may next wedding sa kanila, mga kaibigan. So, yung kliyente mo ngayon, nasa Filipino community o marami ka ng mga client na Italiano? More Philippine community pa rin. Ngayon? Ngayon. Pero paminsan-minsan nakakatalisod kami. Ng Italiano. Pero ang mahirap kasi dito sa Italy, mahirap kasi nga meron pang mga
racism na Okay, tama. Totoo naman yun. na mga puti. So parang ang tingin pa sa atin Ay, baba. medyo makikita mo naman kasi sa ano eh. Kasi kami nag-wedding kami minsan ng mga pure Italian. Siyempre kinuha kami ng couple. Okay sila. Sila okay for sure. Pero yung mga bisita minsan makikita mo eh. So, marami ka na Marami na rin. na-shot oo. na Italian. Hindi lang namin ma 100% na puro Italian kasi nga dahil dun Mahirap. sa Oo, hindi din kasi madali. iba mahirap pasukin sila eh. Oo. Okay, naintindihan. So ngayon, ang ibig ko sabihin, so yung market natin, alam naman natin lahat yan, na 65,000 Filipinos mayroon sa Roma. Pero ang kagandahan sa'yo, may Florence ka na, may Milan ka pa. Yes. Oh, so siyempre, pagka buong Italia hawak mo, ilang Pilipino mayroon sa buong Italia? I don't know pero Mga nasa 200 something thousand yata. 200. buong Italy. Buong Italy yun. Italy. 260 sabihin natin, roughly. Pero ikaw, kasi sa tingin ko talaga, sapat ba sa tingin mo na, ilan ba kayong Pilipino? The videographer dito sa Italy? Actually, marami na. Marami na rin. Marami na. Marami na rin. Mila, madami na. Flores, dami na rin na. So, sa tingin mo ba, magkakakilala kayo niyan eh? Oh, for More sure. or less, di ba? So, ang kagandahan, may dibo. Ang dumadami kasi dibo eh. Dibu, wedding. Oo. So, yung mga wedding na ginagawa nyo, karamihan ba yan dito, Rome, Italy-based na din sila? O may Pilipino na pupunta sa Italy? Meron kami nagiging client. Galing Pero US, sabihin natin yung 50% ng client namin is from Rome. Aha. Tapos yung iba galing Philippines, pupunta dito para Magpapakasal. mag-wedding, magpapakasal. Galing US, wala bang Meron din. US, London, mga Okay. gano'n. Okay. So, galing. Oo. Oo. So, yung mga client mo, kasi dun sa, importante sa akin malaman kung saan tayo nahanap eh. For example, galing sa Pilipinas. Na bride couple na galing Pinas. So, siyempre, ang tanong mo dun kagad pag nag-meeting kayo, paano nyo kami nahanap mo? Sino nag-recommend? Yes. Diba? Tinatanong mo. Minsan online, nakikita nila. Minsan kasi nag-research sila sa Instagram eh. Ginugoogle. Hashtag. Tapos minsan naman dahil yan, sila Sir Jay, dahil marami ako nakasamang mga sikat na videographer sa Philippines. Pag hindi sila pwede, pinapasa nila sa akin. Pero mahal yun eh. Sila, outside, si boss, si Jayman, Siyempre, 10,000 niya at $9,000 dati pa. Baka Pag may pinasa na 15. ni Sir Jason sa yung ibig sabihin, hindi siya kaya. Oo. Ibig sabihin, hindi Hindi niya niya market. kaya. Hindi Oo. niya market yun. So, ipapasa niya na sa'yo. So, bahala ka na sa Bahala presyo. ka na sa presyo. Okay. Kumbaga, ipapasa ka na, ikaw na makipag-usap. So, ibig sabihin, hindi niya market yun. Kasi si Sir Jay, mahal yun. Tama. Kaya nga, yun nga ano ko eh. Kasi depende sa pricing mo eh. Depende sa kung sinong gusto mong maging market eh. Tama. Galing. So, pinakamalaking commission so far na-commission mo sa isang event. Pinakamalaking package na na-ibenta mo. Sa isang wedding, Isang wedding lang. siguro... Pinakamalaki? No. 4? Yeah. 4. US client. US client. Na Pinoy din. Half. Half Pinoy, half. Okay. Half American. Galing. So, dito sila kinasal. Para dito destination sila. wedding. Mga Okay. Task ka na ba yung ginawa dito sa Rome? Rome. Vatican. Ayos, Vatican galing. wedding. Oo. Ano sa tingin mo yung naging sakripisyo mo na hindi nakita ng iba? Maaring, kung paano ka, isabi mo nga, nag-aral ka sa pagpupursige. Sacrifice. Oo. Siguro... Yung mga hindi behind the scenes, tapos yung hindi nakikita ng mga ibang tao, hindi, madali lang naman ng video. Pero ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo bago ka nakakapag-charge ngayon ng, kasi yung 4,000, putya. siguro boss, ang pinaka hindi ko makakalimutan na sacrifice namin, yung nag-co-commute kami. Yun, mahirap yun, ano? Yung May tripod? pumunta kang wedding, Wala ka ba sasakyan nun? wala pa akong sasakyan, wala pa kaming bahay, Nag-start zero talaga. So, kukuha kami, isasama ko yung pamangkin ko. Shooter siya, kami tatlo. Babas kami, layo. Pupunta namin. Siyempre, pag wedding, bro, siyempre hindi naman sa room mismo. Siyempre, yung reception nila, out of room. Oo. So, babas namin yan. Tapos, pag pupunta sa church, makikisabay kami. Galalad-galalad kayo. Grabe, no? Yung alam mo naman boss, di ba? Videographer kami, ang dami nating ilaw, Tama. ang daming tripod. Yun yung sinasabi ko, lalo pag church wedding eh. Oo. Kahit may sasakyan ka, ang hirap pa rin actually. Tapos di ba, panggubaga 5 years ago, wala pang lumalabas na mga tripod na carbon, na mga gaan, puro yung mga solid, Mabigat, mga, di ba? Mahirap eh. Mahirap. So, Light stand pa lang eh, di ba? Yun yung pinaka, hindi ko makakalimutan na experience sa amin. Doon kami nag-start. Hanggat sa, dahan-dahan, nakapag-invest kami ng bahay dahil dito sa pagbibideo namin. Nakapag-invest kami ng Sasakyan. sasakyan. Na ngayon. Oo. So, hindi ka na mababasa. Yes. Kaya ngayon, nakapaglakas ako ng loob na mag full time kasi wala na akong binabayaran.
bro eh. Oo. I have house. Oh, Meron already. akong sasakyan na. Sa pagbibideo, di ba? Oo. Galing. Eh, yung bahay ko, kung tutusin, nagbabayad yung mga anak ko. Kasi meron silang nakakuha sa government. Galing. So, kumbaga, wala kaming expenses. So, Okay. malakas yung Loob loob mo. ko na kaya namin. Kaya na. Ah, kaya. Oo, oo. Ngayon, kung makakausap mo yung batang version ni Mac, anong gusto mo sabihin sa kanya? Good job. Good job. Kasi, Aha. pati family ko, parang, proud naman sila sa akin. Kumbaga, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero I have my own house, my car. Sila, hindi, matagal na nila parents ko dito, pero hindi pa sila Nakapagpundar. nakakapagpundar ng house. Pero, at least ako, Malamang marami na lang maging videographer niya. hindi lang naman dapat kasi sipag din eh. Tama. Kailangan nagtatabi ka lang din. Oo. Kaya- Galing, galing. Kaya kung nakarating dito sa, kumbaga, free, kumbaga malaya ako sa time ko. Pwede akong hindi magtrabaho, pwede akong hindi mag-shoot, Okay. pwede akong mag-shoot hanggang gusto. Kasi, Hawak kumbaga, hawak ko na yung ikaw ano na ko, bahala ako eh. nang ano eh. Yeah, galing. Ito, tatlong advice na lang baka sakali sa mga nanonood na nakakapag-umpisa na ng ano, baka ma-inspire. Sa tingin ko lang na-inspire na doon sa ano eh. Nakabili ng bahay si Mac, nakabili ng sasakyan si Mac sa pagbibideo. So ngayon, kung may mga nag-uumpisa ng mga videographer, paano dapat gawin nila kung may tatlong bagay o advice na mabibigay ka? Anong advice mabibigay mo sa kanila? Sipag lang, masipag. Pangalawa yung, paano ba? Kailangan mong matutunan kung paano humawak ng pera. Okay. Tapos, pangatlo, siguro yung pinaka-advice ko, depende sa nakakasama mo. Kung sino yung makakasama mo, siyempre, kung makakasama mo, puro... Dapat, gusto mo, ang ibig mo sabihin, dapat sumama sila doon sa magagaling din. Hindi naman magagaling. Kumbaga, para sa akin, yung... Hindi magagaling eh. Kumbaga, idadalhin ka nila sa... Iaangat ka rin. Iangat ka nila. Kumbaga, doon ka matututo sa kanila kasi parang nadaanan na nila. Okay. Kumbaga, para hindi ka na dumaan doon sa hirap na dinaanan nila. Tama. So, parang kokopyahin mo sila. Galing. Hindi masamang magkopya, bro. Lahat naman tayo pwedeng Oo magkopya. naman. Oo. Nasa iyo yun kung paano mo iibahin yung sayo. Para magkaroon ng twist. Twist. Na ikaw yun. Na Na pag tinignan yung video na yun, ikaw pa rin yun. Kasi nag-i-start yan sa kopya eh. Galing. Di ba? Okay. Okay, galing. So, maraming salamat, Mac. At nandun na tayo sa huling portion yun na yun. At gusto ko lang, kung may magpapakasal, pagkakataon mo na kung may makakanood nito na bride galing London, US, na OFW, kasi ang audience natin ay OFW. Oh, yes. So, pagkakataon mo na, saan mahahanap? Kung sino magpapakasal sa wedding dito sa Rome o kahit saan man, buong Europe, pwede kaming pumunta, kahit saan man yan. So, kontakin nyo lang kami, Mac Cordoba, Creative sa Facebook, and Mac Cordoba sa Instagram. Galing. Ayun. Number. Salamat. WhatsApp. Wala kaming number. Kaya message lang. So, Okay, galing. asawa ko yung sasagot sa inyo. Okay. Ay, maraming salamat, Mac. Maraming salamat, boss. Thank you so much. At pinaunlakan mo kami kahit na last minute na. Ay, thank Alam you, kong thank you. sobrang busy ka. Sana kahit papano, ang number one lang naman talaga namin hinahangad dito kaya nabuo yung Global Success Stories sa lahat. Ngayon, yung creative, kaya beer yung iniinom natin. Medyo nakakaano lang. Parang bro tayo lang, dito. Diba? So, salamat sa'yo. At sana yung mga sa creative na nanonood na may talent din kayo sa pagpupoto, pag-video, or kung ano pa yan, sa creative industry. Diba? So, pwede niyong simulan. At sana po ay may napulot na aral at na-inspire din kayo. At kung kayo nag-inspire, share na lang yung video namin. At hanggang sa muli, maraming salamat po.